Ano nga po ba ang allergic rhinitis? Ang allergic rhinitis ay maaaring magdulot ng malaking abala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao kung ang simptomas ay nagpapatuloy-tuloy gaya ng pagbahing, pagbara, at pangangati ng lalamunan. Magandang araw mga kabarangay Belkens. Nakatutok na naman kayo sa isang kapanapanabik na episode ng Real Talk with Doc. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Jeffrey Santiago, ang inyong host sa episode na ito. Sa ating pang-araw-araw na pagsugod sa mga hamon ng buhay, isa sa mga hindi natin masyadong napapansin pero may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang allergic rhinitis. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sanhi, simptomas at tamang pangangalaga upang mapanatili ang kalidad ng ating buhay kahit pa tayo ay mayroong rhinitis. Makakasama natin ngayon ang isang eksperto. Mga kabarangay Belkens, ipinapakilala ko po sa inyo si Dr. Oliver Domingo. Doc Oli, magandang araw po. Ikinalulugod kong makasama kayo ngayon at ibahagi ang aking kaalaman tungkol sa allergic rhinitis. Doc Oliver, marami po ang nalilito kung ang allergic rhinitis ba yung kanilang nararanasan o simpleng sipon lang po. Ano nga po ba ang allergic rhinitis? Ang allergic rhinitis ay isang kondisyon kung saan ang immune system ng katawan ay labis na tumutugon o nagre-react sa mga allergens. At ang reaksyong ito ay nagdudulot ng pamamaga at iritasyon sa daluyan ng hangin sa loob ng ilong. Traditionally, ang allergic rhinitis ay nakaklasify sa dalawang uri. Una, ang tinatawag nating seasonal allergic rhinitis or commonly called as the hay fever. Madalas ito nangyayari particular sa mga panahon, usually sa tagsibol o taglagas. Karaniwang nauugnay ito sa mga allergens na matatagpuan sa labas ng bahay. Pangalawa ay ang perennial allergic rhinitis. So nangyayari ito sa buong taon dahil sa mga allergens na na-expose sa atin dahil ito ay matatagpuan sa loob ng bahay. Ano po yung mga common allergens na nakakapagdulot sa atin ng allergic rhinitis? Una ay alikabok. May mga maliliit na insekto sa alikabok. Pangalawa ay ang mga balahibo ng ating mga paboritong alagang aso at pusa. Pangatlo ay amag or moths. So karaniwang makikita ito sa mga madidilim at mamamasamasang lugar gaya ng banyo at basement. Ang huli ay tinatawag nating cockroach droppings. So ito ay mga dumi ng ipis. May mga pagsusuri na kasi ngayon at pinaniniwalaang ang mga dumi ng ipis ay malakas na allergens talaga na nagpo-produce o nagdulot ng simptomas ng allergy. Ang sumunod na allergens ay yung matatagpuan natin sa labas ng ating tahanan. Ito ay tinatawag nating outdoor allergens. Ito ay mga pollens sa puno, sa damo, sa mga bulaklak. Sa labas ng tahanan natin may mga usok at polusyon. Bagamat hindi ito allergens, pero ito ay nakakapagpalala ng simptomas ng allergy. Sobrang dami po pala, Doc Oli, no? Meron sa loob, meron sa labas. Pero bukod po sa allergens na yan, ano pa po yung mga ibang sanhi ng pagkakaroon o pag-atake po ng allergic rhinitis? Kung ang isang individual na may allergy ay nakalanghap ng allergen, ang katawan nito ay naglalabas ng mga tinatawag nating inflammatory mediators na tulad ng histamine at iba pang mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga, pagbabahing, pagbabara ng ilong. At ang allergic rhinitis ay namamana. Ang isa o ang parehang magulang ay may allergic rhinitis o allergy lamang, malakas ang tsansa o mataas ang tsansa na ang anak ay magkakaroon ng allergic rhinitis. Madalas na exposure at maagang exposure sa allergens sa mga bata. Pinaniniwalaan din na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng posibilidad na magkakaroon ng allergic rhinitis ang isang bata sa pagtanda. Ang may kalapit na sakit na katulad ng asthma, yung mga taong may eczema or skin disease na tinatawag natin, tumataas din ang posibilidad ng isang individual na magkakaroon ng allergic rhinitis. Doc Oli, nabanggit niyo po yung mga allergens na yan, no? Pag umatake po sila, ano po yung mga unang simptomas na masasabi natin na nagsisimula na po yung allergic rhinitis? Tuloy-tuloy na pagbabahing, usually nararanasan to sa pagising ng umaga. Pagbabara ng ilong na nagdudulot ng pahirap na paghinga, pangangati ng ilong, ng bibig, ng lalamunan, ng mata, minsan pati ang tenga, kumakati na rin siya. Matubig o malinaw na sipon na tumutulo sa ilong. Parang may gripo sa loob ng ilong na bigla na lang siyang tumutulo. Nagmamaga
o nangingitim ang ilalim ng mata. So ito ay tinatawag nating allergic shiners. Yung madalas na pagtulo ng sipon mula sa likod ng ilong papuntang lalamunan, ito ay tinatawag nating postnasal drip. At huli, may mga pasyente kami o mga individual na may allergic rhinitis na mapapansin yung merong guhit dito o crease dito sa may bandang ilong na to. Ito ay dahil sa madalas na paghaplos pataas dahil sa kate. So ito tinatawag nating allergic salute. Dok, nabanggit niyo po kanina yung asthma, yung mga ibang sakit na associated sa allergic rhinitis. Paano naman po natin maipapaliwanag sa ating mga kabarangay Belkens yung pagkakaiba ng allergic rhinitis, common colds, at nung trangkaso po natin? May common denominator sa tatlong kondisyon na inyong nabanggit, Doc Jeff, at ito ay ang sipon. Ang allergic rhinitis ay sanhi ng allergens. Ang karaniwang sipon o ang common colds ay dahil sa infeksyon na dulot ng virus. Sa karaniwang sipon at trangkaso, ang katawan ay nagdudulot ng lagnat, matinding pagkapagod, sumasakit ang kasukasuhan at kalamnan. Samantala sa allergic rhinitis, tayo ay nakafocus lamang sa simptomas ng pangangati ng ilong at ng mata. Sa allergic rhinitis, wala pong kasamang lagnat. Doc Oli, sa pang-araw-araw mo naman na clinic, maraming nagpapatingin sa inyo na may allergic rhinitis. Sa tingin niyo po, paano nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng mga pasyente nating may allergic rhinitis yung pag-atake ng mga simptomas po na to? Ang allergic rhinitis ay maaaring magdulot ng malaking abala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao kung ang simptomas ay nagpapatuloy-tuloy gaya ng pagbahing, pagbara, at pangangati ng lalamunan. Ang mga simptomas nito ay nagdudulot din ng kakulangan sa pagtulog. Ito ay magiging sanhi ng pagkapagod. Minsan, ang mood natin minsan naaapektuhan din. Dok, ang dami palang epekto po nung tinatawag nating simpleng allergic rhinitis. Sa tingin niyo po, Dok, ano po yung mga komplikasyon na maaari nating matawag na seryoso na dala po nitong allergic rhinitis? Bagamat ang allergic rhinitis ay karaniwang hindi naman natin nakokonsidera na malala. Pero minsan ito ay pwedeng magkaroon ng komplikasyon kung ang mga simptomas ay magpapatuloy-tuloy at kung ang paggamot ay hindi tama. So ang mga komplikasyon na pwedeng mangyari ay ang infeksyon sa sinuses. So tinatawag nating sinuses. Umakyat na, nagkaroon na ng infeksyon dahil nagbara ang ilong, nabawasan ang pag-flow ng paglabas ng ating sipon, nagkaroon ng infeksyon. Pangalawa ay ear infections. Ito ay karaniwang nakikita sa mga bata. Pangatlo ay pwede itong magkakapagpalala ng asthma. Dahil sabi nga natin kanina, ang asthma at ang allergy ay magkaugnay. Dahil sa madalas na paghahatching, tayo ay sumisinga dahil rin sa pagbabara ng ilong. So pwede itong magdulot ng pagdurugo ng ilong. At ang huli, pwede tayong magkaroon yung mga individual na merong untreated o hindi nagagamot ng tama na allergic rhinitis na nasal polyp na tinatawag natin. So may mga bukol na tumutubo sa loob ng ilong. Paano naman po natin ito magagamot o much better mapipigilan po yung pag-atake sa atin ng allergic rhinitis? Bilang isang espesyalista, meron akong binuong strategiya at gusto kong i-share ito sa ating mga tagapanood. 4 A's. Unang A ay avoid, pangalawa ay air, pangatlo ay antihistamine, pang-apat ay approach a doctor. Alam naman natin na ang pinaka-importante at pinaka-epektibong lunas ng allergic rhinitis ay ang pag-iwas sa mga allergens. So paano natin magagawa ito? Maglinis tayo lagi ng ating tahanan. Pwede ho tayong gumamit ng air purifier para malinisan po ang ating hangin sa kapaligiran. Pwede rin po tayong gumamit ng saline nasal spray para malinisan rin po natin ang ilong sa mga allergens na pumapasok sa ilong natin. Sa gamot, marami ho tayong over-the-counter na anti-allergy dyan. Pwede ho nating subukan, bumili ho tayo sa mga butika. Maaari po tayong pumunta sa isang doktor, sa isang espesyalista. Usually po, ENT specialist or allergologist. Andiyan po ang inyong mga espesyalista para ho sa tamang pagsusuri at paggagamot. Mga kabarangay Belkens, mahalagang isaalang-alang na hindi dapat baliwalain ang kondisyon na gaya ng allergic rhinitis. Kung hindi ito makontrol, magpatingin sa doktor upang makakuha ng tamang payo at gamot. Napakaganda at maraming natutunan ng ating mga kabarangay Belkens dahil kay Doc Oliver. Doc Oliver, maraming salamat sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman sa amin. Maraming salamat din, Doc Jeff.
I am honored to share my knowledge and expertise dito sa Real Talk with Doc. Mga kabarangay Belkens, laging isaisip na prevention is always better than cure. Huwag nang hintayin pang lumala ang isang kondisyon bago pa ito bigyan ng atensyon at aksyon. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang Belkens Facebook at YouTube page para lagi kayong updated sa mga kapanapanabik na episodes sa kalusugan. Muli, ako po si Dr. Jeffrey Santiago. Ako naman po si Dr. Oliver Domingo Para sa Real Talk with Doc.